hindi po natin na, ano 'no, hindi po natin palulusutin itong si Ate Imee, si Manang Imee, dahil, sa kanyang sinabi na addictus ang kanyang ading. Alam mo na, alam mo ng addictus, nanligaw pa kayo. Ayan po yung, binabanat po ni Attorney Harry Roque. May ano ka rin 'no, tama, dapat po talaga natin tignan with caution 'no. Sinasabi po natin na si Imee Marcos po ay, tayo po ay, sabi natin yung mga manggagamit gagamitin din natin, pero with caution po tayo. Lagi po nating ipapaalala sa inyo na ito pong, Imee Marcos na ito ay, true-blooded mangga talaga 'to 'no. Kung babalikan po natin mga kapatid, baka nakakalimutan lang natin 'no. Alam niya na pala, bata pa lang daw ay, 'yan na po ang, problema nila kay, BBM. Eh, bakit nanligaw pa kayo? Alam naman natin po ang sagot din diyan. 'Yan po paglilingkod natin. Si Arnold Clavio po, grabe po 'tong Arnold Clavio na 'to 'no, kung, papansinin po natin, marami po nagsasabi na wala na pong mas wo-worse dito kay Auntie Claire sa paninira sa mga Duterte. Aba, mali po tayo diyan. Dahil, ito po, si, Auntie Claire po, ay, si Auntie Claire po ay daig ni Arnold Clavio pagdating sa paninira. Kasi si Auntie Claire, kung hindi mo tatanungin ng tungkol sa Duterte, hindi makakapanira eh. Si Arnold Clavio po, unprovoked, no? Araw-araw naninira sa mga Duterte. At alam nyo po, eto pong paninira niya sa mga Duterte, eto po ang laman ng mga bayarang media, no? Pare-pareho po sila. Kaya po natin tinutukoy si Arnold Clavio. Alangan namang si Ayub Kaluli. Ang i-quote po natin, hindi naman natin kilala, pare-pareho yan. Samantalang si Arnold Clavio, alam po natin taga GMA7, no? Maraming followers. Ayan, kaya importante po na nilalantad natin tong mga bayaran media na to. Ano po yung ano? Isa po 'yan sa mga kay Arnold Clavio po natin unang narinig yung Ramon ang na yan, no? Yung gusto nilang palayasin si BBM pero ayaw nilang paupuin. Alam nyo kung may mga totoo yang sinasabi ni Arnold Clavio at ng mga media na to, sa Abante ko nabasa yan. Kung totoo po yan, aba, ipakulong nyo yung mga negosyante na yan. Mga lumalabag sa saligang batas ng Pilipinas. Hindi po ubra yun na sila-sila na lang. Hindi mga elect ng tao. Ang gusto nilang paupuin ay yung mga pagpapasyahan na lang po ng mga oligarko. Hindi po pwede yan. Kinakailangan, hindi na sila nasihan na sila po ay mga kingmaker. Alam niyo po yung mga oligarko natin, kingmaker po yan. Ibig sabihin, yung mga pinopondohan po nila, yun po mga nananalo. Kasi ang hirap pong manalo sa Pilipinas na wala kang pondo eh. Ngayon ang gusto ninyo, ang gusto po ninyo ay mismong kayo na mismo ang uupo. Hindi ko po sinasabi na si Ramon ang ano niyan. Pero si Ramon ang po ang tinuturo nilang gusto nilang umupo. Kasi nilinaw na ni Ramon ang yan na hindi siya papasok ng politika. Pero yung nagsusulong po niyan, yung nagpo-propaganda po na dapat negosyante na lang ang umupo, ay dapat ipakulong po yan. Tsaka yung mga nagpapakalat, putya, ang init nyo sa mga vlogger eh. Pag yung vlogger merong na-discuss na fake news, biktima lang din yung mga vlogger. Putya, kagad-kagad. Huhulihin nyo, kagad-kagad may kaso. Pagdating sa mga oligarko, sa mga
Sa mga negosyante, wala lang. Utot nyo. At ang pinakamasakit po ngayon, no? Masyado tayong tutok sa 2025. Eto po, nabubulgar na po yung mga ginawa nila noong 2024. Mas malupit po. Yung 107 billion na PDIC budget ay nilagak din po nila sa flood control program. Paano naman yung pinagbentahan ng ginto? Baka flood control din yan. Paano po yung sa PhilHealth? Baka flood control din po yan. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Kaya po, ngayon po, ang resulta niyan, ang mga Pilipino po ay naniniwala na ang pinakakorap sa lahat po ng gobyerno ng Pilipinas. Ang pinakakorap po sa lahat ng naging gobyerno o administrasyon ng Pilipinas ay ang administrasyon ni BBM. Tinalo na po ang kanyang administrasyon 21 years ng kanyang ama. 3 years ni BBM. Na-break na po ang record ng kanyang ama bilang pinaka-corrupt na administrasyon. Dapat pala may mga pinapalo ako para bibili nga ako ng yung mga patengteng. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita! Huli sa impormasyon! Kaya ano pang hinihintay nyo? Pok-pok! Ay, pindot na! Masarap pala yung mga may patunog. Okay, pag-usapan na po natin, no? Ano ba unahin natin? Kahit na ano na po, kung ano na lang nauna rito. Ito po, baka magulat ka. Maganda po to sinabi ni Congressman Kiko Barsaga. Kailan ako maniniwala na anti-corruption si Marcos? Pag napakulong na niya, sarili niya. Oy! Bigyan niyo ng pamalo to si Congressman Barsaga. Ang husay naman. Ayan po, mga kapatid. Ayan. Kung pakulong niya raw ang sarili niya, maniniwala si Congressman Kiko. Eto na po tayo. Ito yung sinasabi ni Attorney Harry Roque, dating spokes. Sabi po ni Roque kay Senator Marcos, kung alam niyang bangag si BBM, di na dapat siya naging promotor ng Uniteam. Ako po ay naniniwala dyan, no? Kaya, sa akin po, alam niya na talagang kay bangag yung pati niya. Dapat hindi na siya spokes, naging pakinggan promotor po ng muna Uniteam. natin. Yun ang totoo niyan. Unahin ko na po yung mga naging mabibigat na pahayag ni Wag Senadora Amy Marcos doon sa Wala INC pala akong rally. pandinig. Wala pala ako earphone eh. Kaysa maghagila pa ako na earphone. Yan ang mahirap pag mga lipat ka ng lipat eh. Okay. Ayon po kay Roque, yan po ang naging pahayag ni dating presidential spokes Harry Roque. Tungkol po sa kontrobersyal na pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol kay President Bongbong Marcos sa INC rally nitong Lunes, November 17. Alam nyo, tama po yan. No? Ako po ay naniniwala na dapat may pananagutan din to si Amy. Matagal na nating sinasabi yan. No? Siyempre, dahil sa tuwa natin na binunyag ni Amy, medyo nakalimutan natin yung panyanyari na yan. Na tayo po, bagamat natutuwa kay Senator Amy, nanghinayang din tayo, no? Kasi alam niya na pala na si Da Junior, ang kanya pong ading, ang kanya pong nakakabatang kapatid, ganito nyo po makikita yung pagiging mangga nito ni Senator Amy. Siguro, sa isip-isip niya, makabalik lang kami sa pwesto, aalalayan ko na yung ading ko, no? Kasi mukhang kayang-kaya naman niyang alalayan yung ading niya para malinis yung pangalan. Ako naniniwala, bagamat mangga to si Amy Marcos, totoo siya sa kanyang kagustuhan
na malinis yung pangalan ng mga Marcos, no? Yung pagka nabigyan sila ng pagkakataon. Kasi diyan siya consistent eh. Consistent si Amy Marcos. Pero, yun na nga, sa kasawiang palad po at our expense, yung eksperimento niya, yun naman pala, hindi niya naman po pala kayang kontrolin, no? Hindi niya naman po pala kayang impluwensyahan ng kanyang kapatid. Pag dumating na yung araw na ang kanyang kapatid, ayon po sa salita ni Senador Ping Lacson na isa sa masugid na tagapagtanggol ni BBM, ayon po sa pananalita ni Senator Lacson, ay napapaikot o na nagagamit o na iimpluwensyahan o na manipula, no? Ayun naman pala, pag dumating yung araw na si BBM po ay na-manipulate, nagamit ng mga yusek, ay wala palang magagawa itong si super ate Amy Marcos. Kaya yan ang pinakamalaki mong kasalanan sa amin. Alam mo niyo po, sa totoo lang po, si BP Sara ilang ulit ko na po narinig na humihingi po ng dispensa. Humihingi po ng paumanhin sa mga na-impluwensyahan niya, no? Sa na-impluwensyahan niya na bumoto ng mga Duterte supporters katulad ng inyong lingkod na na-impluwensyahan ni BP Sara na iboto si BBM. Kaya nga tayo may karapatang magalit dahil ibinoto natin yan, no? Nabudol tayo dyan. Kaya gano'n na lang ang ating himutok dahil hindi po tayo makapaniwala na simple na lang ang gagawin ni BBM. Itutuloy na lang sana yung magandang ginawa ni Tatay Digong. Wala na sana siyang pinoproblemang katulad nito. Itutuloy mo na lang. Napakasimple. Itutuloy mo na lang. Mahirap bang gawin yun? Nakalatag na. Nariyan na lahat. Hindi ka na mag-iisip. Wala ka nang isipin. Ang problema mga kapatid, no? Dito po sa nilatag ni Tatay Digong, hindi po kasama yung korupsyon. Ayun naman pala. Hindi po magkakapera si BBM. Hindi magkakapera ang kanyang mga kaalyado. Kaya, bakit mo nga naman susundin kung ang iyong kagustuhan ay magpayaman, kung ang kagustuhan ng mga nakapalibot dito kay BBM ay magpayaman, mga kapatid. Paano mo naman susundin yung formula ng mabuting pamumuno? Simple lang kasi magtataka ka rin eh. Wala ka nang gagawing kakaiba. Itutuloy mo na lang. Pati po yung pong mga nakaabang na mga foreign investors matutuwa dahil tinuloy lang eh. Yung nagustuhan natin kay Digong, tinuloy lang nito. Pati po yung mga partner natin, yung hinanap ni Tatay Digong, yung mga malalaking bansa, no, na kinaibigan ni Tatay Digong, itutuloy mo na lang yung pakikipagkaibigan. Hindi mo pa ginawa. Di ba? Napakasimple lang sana ng buhay natin ngayon. Sana tayo ngayon ay nagtatamasa ng katulad ng tinatamasa ng mga kapitbahay natin na maraming foreign investors, dagsa ng mga turista, at iba pa. Itutuloy lang. Kaya tama si Rocky dito, no, na nakakalimutan natin na itong si Super Ate. Si Manang Amy talaga ang nakapangumbinsi. Miski kay sabi ni BP Sara, hindi niya kilala si BBM ng personal. Ang talagang masugid
na nanliligaw kay BP Sara noong mga panahon na yan, nung siya po ay undecided pa kung tatakbo sa national level o mananatili na mayor ng tatapusin yung kanyang term bilang mayor ng Davao City, ay itong si Super Ate. Hindi naman sinabi ni Super Ate na naging addictus lang ang kanyang ading nung naging presidente ito. Hindi po. Ang sinabi niya, tuloy-tuloy mula nung kabataan. Naakala niya nga, pag napangasawa tong kanyang watiwat, kung mapangasawa tong kanyang watiwat na si Lisa, ay baka magbago. Kasi siyempre, ang dami pong binabago ng pag-ibig. Yung pala, hindi lang nabago, ayon kay Amy, talagang pareho silang tumaas, nagpakalunod, nagpakataas-taas ng tama. Dahil pareho pala sila. Pareho pala sila ng kanyang naging watiwat. Okay, kaya nakakapanghinayang. Dahil dyan, dahil dyan ay kayo ay bibigyan ko ng isang malupit na awiting nanghihinayang. Nanghihinawa! Okay, yun lang. Hindi po ba sayang? Dapat tayo, tiger na, no? Tiger. Okay, sa mga natutuwa po sa announcement ni BBM na pinakakasuhan, pinakakasuhan ng kanyang pinsan. Ito po ang sagot ni Ombudsman. Sabi po ni Ombudsman, ngayon po pinakakasuhan. Ngayon. Hindi pala ngayon. Nung isang araw pa pinakakasuhan. Last 3 days ago, pinakakasuhan. Sayang daw binabayad sa amin. Huwag kang manghinayang, wala pang binabayad si TikTok, hindi pa ako Okay. Ang sagot po, pinakakasuhan na nung last 3 days ago, last 2 days ago. Ang sagot po ni Ombudsman, kakasuhan na namin si Martin Romualdez. Nagpalakpakan po yung mga media. Kasama na to si Karen Davila. Sabi na sa inyo, yung mga umiepal na media, madaling utuin. Nagpalakpakan po ang mga epal na media na, kakasuhan na si Martin Romualdez. At sabi po ng Ombudsman, kakasuhan na namin si Martin Romualdez. After 9 months. After 9 months pa? 9 na buwan pa ang hihintayin natin bago magkaroon ng kaso si Martin. Antindi talaga eh. Wala pong pinag-iba yan sa pinangako ni BBM na isosoli na namin ang pera ng PhilHealth. Pati ko napapalakpak eh. Sabi ko, okay yan . Mukhang nagbagong buhay na si BBM . Kailan po sinabi yan? September. Bago po magkaroon ng malawakang rally. Yan. Ngayon po, Nobyembre na. May malawakang rally na naman na malapit ng maganap. Wala pa rin po palang naisosoli. Ganyan lang po yan. Nag-announce na, gusto nyo pang sundin? Sinabi ng kakasuhan si Martin Romualdez, gusto nyo pa totohanin? Hindi na kayo nasanay. Hindi na kayo nasanay. Grabe naman kayo. Ano ba naman? Hindi pa ba kayo sanay? Sabi ng isosoli ang pera. Kala natin nasoli na. Pumalag yung mga taga-PhilHealth. Wala pa nasosoli. Alam nyo po, ubos na yung pera. Kung saan po nilagay yung pera, hindi po natin alam. Anak ng pupa. Parang yung PDIC yan. Ngayon lang natin nalaman sa flood control. Kamalay-malay nyo dyan ang pinagdala ng pera ng PhilHealth. Malamang flood control pa rin.
Hindi nila masabi kung saan napunta yun sa... Akala natin hawak lang eh. Akala natin pera pa eh. Kaya nung sinabing sa Soli, uy, nariyan pa pala. Yung pala wala na. Ganyan lang din po yan. Kakasuhan na si Martin. Sa after 9 months pa raw, sabi ni Boying. Baka nakalimutan nyo na si Martin. 9 months. Naitago na lahat ni Martin ang dapat itago. 9 months. Baka pati lahat ng mga, kung may mababawi pa tayo sa mga mansyon, kasi mahirap itakbo ang mansyon eh. Baka pati mga mansyon na ibenta na within 9 months. Baka pag inimbestigahan nyo na, pag kinasuhan na si Boying, maawa pa tayo dahil pulubi na. At dahil dyan, ito po, lumabas. Ngayon, kalalabas-labas lang po ng SWS survey. Naniniwala po ang lahat, ang mga tao sa Pilipinas. Ayan, na 84% nagsasabi na ang gobyernong ito ay kurakot. Antindi. May nagsabi rin naman na kurakot si Duterte pero 41% lang. Wala pa sa kalahati. Ito po, ang sumunod po, Estrada, Arroyo, Aquino. Panay Magna. Aquino III. Yan po ang mga nagsabi na pinakakorap. Siyempre, hindi pa buhay itong mga tinanong na to nung panahon ni Marcos Sr. Pinakakorap po ayon po sa persepsyon ng mga tao sa Pilipinas ay ang gobyerno ni BBM. Congratulations! Ang galing! Basta lahat ng record, pinakamasasamang record, hawak po yan. Hawak po ni BBM. Napakahusay. Palakpakan naman natin. Primitive. Di palo lang. Di palo lang yung ano. Ay, tama po yan. Alam nyo po, kami, nung kami bagong ano pa lang dyan sa Pampalay, nakabili kami ng bike. Yung pala, nakaw. Bawal po. Bawal pong bumili ng mga nakaw. Kaya dapat po, tama yung sinasabi rito, dapat kasuhan din yung mga bibili ng mga, paano sa Diskaya? Pina-auction. Pina-auction yung mga, ano nila, mga, anong tawag doon, mga sasakyan. Dapat, bawal din yun. Diba, galing daw sa nakaw yun. Bakit yung pina-auction? Mahirap talaga tong gobyerno na to. Okay, ito, susunod po. Aba, ito po, isa pa pong makapalang kapal mooks nitong si Angara. Involved na, hindi raw po siya magbibitiw. Ayan. Hanggat ang presidente, hanggat ang presidente po ay nasa kanya pa rin. Oy, magano naman kayo sa TikTok. Tap naman kayo dyan. Mag-tap naman kayo. Para masayahan tayo. Heart lang po tayo dyan. Ba't na ako tumigil dito sa TikTok na to? Tsaka yung magpaparegalo dyan, huwag kayong mahiya. Okay. Hindi naman seryoso, sabi ni Angara, kaya hindi siya magbibitaw. Hindi naman seryoso yung akusasyon against me kasi hearsay. Pangalawa, hindi wala naman transaksyon na binanggit. Antindi mo talaga. Antindi talaga ng mga tauhan ni BBM. Hearsay lang daw yung pagkakadawit niya. Si BP Sara nga hanggang ngayon, mula nung sinimulan nyo, mula nung
nung sinimulan ninyo yung pag-aakusa na may anomalya sa confidential fund ni BP Sara. Hanggang ngayon, wala pa kayong akusasyon. Buti nga sa iyo, hearsay lang eh. Kay BP Sara, kahit hearsay, wala eh. Kinungklud lang nila. Ayaw mong ipaliwanag ha. Malamang meron kang anomalya dyan. Pag hindi mo pinaliwanag yan, may anomalya ka. May anomalya ka kasi hindi ka nagpapaliwanag. Utang, kahit na hearsay, wala eh. Isosoli naman, Boss Badong, ang gagamitin na yung uutangin na trilyon. Tayo pa rin magbabayad, pati yung sa PDIC na sakaling isa sa uli. Akalain nyo? Hindi po isosoli yun. Ginastos na yung pera ng PhilHealth at babadgetan na lang, iuutang na lang para matuwa tayo. O ito, babayaran na. Dapat ang tawag, hindi isosoli, dapat babayaran. O kaya, iuutang. Di ba? Buti nga sa'yo, pwede mong tanggihan. Hearsay lang yan. Wala namang katotohanan yan dahil hearsay. Kay BP Sara nga, puta, in-impeach nyo eh. Ni hearsay, wala eh. Alam nyo yung hearsay? Pinagbibintangan ka o sinasabi na ikaw ay dawit. O idinadawit ka. Pero hanggang ngayon, wala pong nagsasabi na ninakaw ni BP Sara yung confidential fund. Ano lang ang laging sinasabi? Hindi maipaliwanag. O papapitpit ko po yung nag-iisa kong Yagbuls. Pag mayroon pong government agency na nagpaliwanag ng kanilang confidential fund. Ang ibig pong sabihin, oy, thank you very much. Nakalimutan natin si Noel Abalos. Thank you very much, Noel Abalos, sa yung pakulay, pakape. Ibig sabihin, wala po talaga nagpapaliwanag ng confidential fund dahil confidential nga. Di ba? Pag pinaliwanag mo yung confidential fund sa publiko, pwede kang kasuhan dahil confidential eh. Binulgar mo. Naintindihan nyo po? Hindi po binubulgar ang confidential. Kaya sigurado ko, magpapapitpit po ako ng dati 1.5 pa Yagbuls ko eh. Ngayon po, nag-iisa kong Yagbuls, ipapapitpit ko kung merong government agency na magbubulgar kung saan nila ginamit ang confidential fund. So sa simula't simula pa lang, hindi po hearsay yung ginagawa nila kay BP Sara. False accusation. Iba po yung hearsay. Ang hearsay, ayon kay ganun, ikaw ay sangkot. Ayon kay ganyan, nabigyan ka ng parte. Meron pong akusasyon sa iyo. Hearsay nga lang. Kasi yung nag-aakusa, narinig niya lang sa iba. Ganun po yung hearsay. Eto po, hindi. Hindi po hearsay. Wala talaga, as in wala. Sige, punta na po tayo sa iba. Ito po, 'di ba, kamakailan lang po sinabi ni Kiko M. Pangilinan. Sabi niya, mas mataas daw, yung impeachment court kaysa sa Supreme Court. Sinagot po 'yan ng dating Justice, former Supreme Court Associate Justice Attorney Noel Jimenez Tiam. Ito po ang sagot niya dito sa sinasabi na mas mataas daw po ang impeachment court kaysa sa Supreme Court. Kaya nga Supreme Kiko, ilapit mo nga ulo mo. Para mahimas natin yan. Ano po ba papatutunayan nga? Ito may nagsabi rito, pag napatunayan daw na may mali sa paggastos, ano po ba patutunayan?
Wala nga kayong akusasyon eh. Meron bang akusasyon na isasakdal kita? Anong kaso ko? May mali. Pucha, ang mga kaso po, nagnakaw. Ikaw ay nanaksak. May ginawa ka pong krimen. Pero ba pwede mo sabihin na mali? Anak ng pupa. Ni pagbibintang nga, wala kayong maibintang eh. Ano nga yung maling ginawa? Hindi nyo nga masabi kung ano yung mali eh. Anak ng tinapay Ang kaso po dapat malinaw. Siya po ay pinagbibintangan ko na prostrated homicide. Bakit? Sinaksak niya ako ito. Nakaligtas lang ako eh. Eto. Katulad yan, ano sinasabi nyo? Maputanay na may mali sa paggastos. Meron ba namang kaso na mali ng paggastos? Parang dolomite yan eh. Dapat bang magkaroon ng dolomite? Pucha. Yan yung mga ano nyo, panay mga innuendo. Panay mga pasaring at innuendo lang. Sige. Basahin na muna natin itong sinabi ni Tiam na mas mataas daw ayon kay Kiko ang impeachment court kaysa sa Supreme Court. The impeachment court is not part of the judiciary. It cannot interpret the law. It cannot establish doctrine. It cannot revise Supreme Court rulings. So, no, it is not higher than the Supreme Court. Bakit po inisa-isa yan ni Tiam? Kasi lahat ng sinabi niya, Supreme Court can interpret the law. Yung pong impeachment court, hindi. Supreme Court can establish doctrine. Hindi po yan kaya ng impeachment court. Supreme Court can revise Supreme Court rulings. Hindi po yan kaya ng Supreme Court. So ano po ang kasagutan? No. It is not higher than the Supreme Court. Diba? Yan po ang sinasabi nyo. May plunder na nga ba dong kaya ihanda mo na challenge mo? Anak ka ng tatay mo. Wala nga plunder. Pasura na nga. Hindi mo ba naintindihan? Binasura ng Supreme Court. Huwag kayo makipagtalo ng mga hindi nyo alam yung nangyayari. Meron bang impeachment pa kay BP Sara? Binasura na. Kung hindi mo naintindihan yan na binasura na yung impeachment, ano magagawa natin? Last ko na sagot sa iyo yan. Dahil hindi mo alam yung mga basic facts eh. Binasura na po. Huwag kayong paulit-ulit. Marunong pa kayo. Binasura na na Supreme Court ang kaso kay BP Sara. Just wait kayo ng just wait. I'm waiting. Still waiting. Kayo rin, maghintay din kayo. Hanggang 2028 na lang kayo. Okay. Punta na po tayo dito. Eto po. Mga negosyante kakasa sa civilian military junta. Ramon ang bet ipalit kay BBM. Ito po ay balita ng Abante. No? Nagkakaisa ang mga bigating negosyante sa Pilipinas na si ultra-bilyonaryo Ramon S. Ang dapat mamuno sa bansa sa ilalim ng civilian military junta sakaling lalong lumala ang flood control corruption scandal sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon sa source ng bilyonaryo, yung source na yan at saka yung nagkakaisang bigating negosyante sa Pilipinas na pabor na si Ramon Ang, dapat yan hulihin. Dapat yan kasuhan. Kasi illegal po ang kanilang panawagan. Hindi po pwede na tanggalin si Marcos at ipalit si Ramon Ang. Wala po yan sa konstitusyon. Pero dahil mga negosyante na nanawagan, baliwala lang sa gobyernong ito. Pero pag ang nanawagan po ay mga vlogger, kaso agad yan. Pag ang nanawagan po ay mga Duterte vloggers, kakasuhan agad yan. Pero pag mga negosyante po na nanawagan na ang ipalit kay BBM ay si Ramon Ang, nasan sa konstitusyon
na ang papalit ay ang pinakamayamang negosyante o pinakasikat na negosyante. Wala po. Ang nakalagay po sa konstitusyon, ang nakalagay po sa konstitusyon, Vice President ang papalit. Kaya lahat na nagpapanukala, yung sinasabi na yan ng mga negosyante, ipakulong lahat yan. Kung merong yagbols ang Pangulo. Kaso, hindi niya kaya yan. Mga negosyante yan. Hanggang vlogger lang po ang kaya nila. Hanggang vlogger lang po ang kanilang kayang kasuhan, ang kanilang kayang ipadakip. Hindi po pwede yan. Illegal kayo. Kayong mga, dapat to matukoy. Matukoy tong mga sinasabi nilang mga negosyante na to na nagkakaisa na gusto nila si Ramon Ang. Matagal na natin nabasa kay Arnold Clavio yan. Kasama talaga to si Arnold Clavio sa lahat ng mga mga pagkilos na illegal. Illegalista ka, Arnold Clavio. Matagal nang pinanukala ni Arnold Clavio yan. 1 linggo na yata. Kaya kayo, hintayin nyo lang na makaupo si BP Sara. Yung mga illegal acts ninyo, may patutunguhan yan. Pucha, tapos mga iimbestigahan nyo yung mga nagrarally. Una, lantad yung rally, hindi po tinatago yan. Yung panawagan po sa rally, lantad. Ang daming pulis dun. Sinasabi po nila yan, kaharap ng mga pulis, hindi po sila patago. Sumisigaw ang mga tao ron sa rally ng yung sinisigaw nila. At ang rally po ay ginagarantihan ng konstitusyon. Ngayon, papaimbestigahan. Kasi mga foreign daw ang mga nag-finance ng rally. Galing daw sa ibang bansa, mga foreigner. Puchay, nagpapahuli sa mga mamamayang Pilipino. Pinahuli nyo si Tatay Digong. Foreigner yun. Hindi ba yung ICC? Hindi naman sa atin yan. Foreign yan. Bakit pinapayagan nyo yung ICC? Pinapag-hotel nyo pa. Dito sa Pilipinas. Bakit ganun? Pagpabor sa inyo, lahat ng illegal, pwede. Pati mga panawagan na negosyante lang ang papalit kay Marcos, wag na si BP Sara. Hindi po pwede yan. Dapat imbestigahan niya si Arnold Clavio, etong mga taga-Abante, lahat ng mga media na nagpapanukala niyan. Ipasara na lahat yan. Okay, punta na po tayo sa susunod na balita. Dito na po tayo. $107 billion ng PDIC ginamit sa flood control. Ito po ang nagngingit-ngit. Nagngingit-ngit sa galit ang abogado at Geronimo Law founder na si Russell Stanley Geronimo matapos mabunyag na kinuha umano ng DBM ang 107 billion mula sa reserba ng Philippine Deposit Insurance Corporation para pondohan ang 2024 and program funds na ginamit sa flood control projects na ngayon iniuugnay sa kaliwat kanang anomalya. Grabe po mga kapatid. Kinuha po ang legal na pera ng mga insurance. Yan po, ini-insured po na yung mga pera ninyo sa bangko ay hindi po mawawala. Naka-insured po hanggang 500,000. Pero dahil po sa ginawa ng Marcos administration, kinuha po to. Hindi nila pera yan sa insurance. Ganun po kakapangyarihan. Mukhang pera talaga tong mga to. Ayan po, napakalaking pera po niyan. Kung illegal po yung pagkuha niyan, dapat makasuhan na to si Recto. Pero nakakasuhan ba si Recto? Si Recto ba? Na-promote pa nga si Recto.
Dahil po sa dami na nakuha ni Recto at saka ni Amina Pagdangaman ng mga pera kung saan-saan, pera po ng PhilHealth na illegal na kinuha, kaya nga nila isusolid dahil illegal eh. Pera ng PDIC, pera ng pinagbentahan ng ginto, GSIS, SSS, panay illegalista to dahil ang pinuno ng pagkuha ng pera at ang pagtataas ng mga buwis sa Pilipinas ay si Recto, hindi po pinarusahan. Si Recto po ang isa sa nagpapahirap sa Pilipinas, hindi po pinarusahan. Ano po ginawa? Pre-nomote. Pre-nomote po si Recto bilang executive secretary. Antindi nyo talaga. Kayo na pinakamalupit na gobyerno. Imbis na parusahan si Recto dahil sa mga pagpapanukala, mga panukalang kunin ang pera mula sa iba't ibang ahensya, binigyan pa po ng premyo. Ginawa pa pong executive secretary. Kaya po hanggat executive secretary si Recto, patuloy po. Baka ang isa pong epekto niyan, baka hindi na po maibalik yung pera ng PhilHealth. Magpakailanman, magpasawalang hanggan. Siya nawa, amen. Okay. Punta na po tayo rito bago tayo maubusan ng oras. Iyugyug na natin to si Arnold Clavio, ang pinakamakapalpong muka na mga periodista, mga media. Daig pa ni Arnold Clavio, sa totoo lang po daig pa po ni Arnold Clavio, ito pong si Anticler sa paninira sa mga Duterte. Tindi. Basahin po natin. Sabi po ni Arnold Clavio, sino ba ang dapat pagkatiwalaan ng bayan at mamamayan? Yung nasa kapangyarihan o yung nais mang-agaw nito? Hindi. Sino po ba yung tinutukoy yung nais mang-agaw ng kapangyarihan? Tuloy natin. Bakit ba atat na atat ang kampo ng mga Duterte na makabalik sa Malacanang? Ano ba ang posibleng mangyari kapag napatalsik si BBM sa pwesto? Atat na atat daw po ang kampo ni Duterte. Igan, lapit mo ulo rito, mapalo ka. Atat na atat si BP Sara na maging presidente. Tumakbo nga siyang vice president eh. Sabihin mong atat na atat. Kung tumakbo na presidente si BP Sara, hindi mananalo yung BBM mo. Ang problema, eto problema eh. Si Anticler okay lang na ipagtanggol si BBM dahil siya po ay tauhan ng Malacanang. Tauhan po ng PCO. Natural po. Kaya ako sinasabi na mas masahol to kay Anticler, itong si Arnold Clavio. Kasi media kayo eh. Supposedly, ang media, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. GMA7 yan. Ang media, ang GMA7, walang pinoprotektahan, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yan po ang byword ng GMA7. Ikaw, Arnold Clavio, obviously, mayroon kang pinoprotektahan at mayroon kang sinisiraan. Kung kay Anticler, galit na galit yung mga tao, trabaho ni Anticler na ipagtanggol si BBM. Ikaw, Arnold Clavio, trabaho mo maging parehas. Ang media, ito GMA7, makapal ang mukha nyo. Akala ko naman si Jessica Soho, talagang anti-corruption na. Diba? Noong nakaraang araw, binati-bati ko pa. Pabasa-basa ko, yung pala. May pinopromote lang na pelikula si Jessica Soho. Kaya pala lumantad at naging anti-corruption. Dahil nagpo-promote ng KMJS, Gabi ng Lagim. Naisahan ako dun. Kaya pala nag-aastang anti-corruption si Jessica Soho na napakatagal na panahon ng may KMJS. Yung pala, magpo-promote lang ng pelikula na Gabi ng Lagim. Anak ng tinapay, naisahan si Badong. Natuwa pa naman ako sa wakas.
Ma'am Jessica Soho. Kaya nagtataka ako, number one, na protector ni BBM at ni Martin Romualdez, si Arnold Clavio. Tapos yung pinaka-head niya, si Jessica Soho, anti-corruption. Bakit ka ako nariyan pa si Clavio? Yun naman pala, nagpo-promote lang ng pelikula. Kala ko, anti-corruption eh. Oh. Ang kapal ng mukha mo, Arnold Clavio. Atat na atat daw yung Duterte na makabalik. Ha? O, eto raw ang mangyayari. Ha? Kaya ang sinasabi ni Clavio, mas malala pag pinalitan si BBM. Clavio, sarap mong iuntog. Antindi mo, Clavio. Awang-awa ako sa'yo noon nung ikaw ay na-ospital eh. Alam ko na ngayon kung bakit. Alam mo, sa totoo lang, Clavio, oy, mag-tap-tap kayo dyan, mga nilalang dyan sa sa TikTok. Kayo naman po sa, mag-likes lang po tayo. Paalala lang natin. Mag-likes lang po tayo. Hindi po masama mag-likes. Kung gusto nyo lang tong pinanonood nyo. Kung ayaw nyo naman tong pinanonood nyo, ano pang ginagawa nyo rito? Ito po, inisa-isa po ni Arnold Clavio, bakit mas maganda pa raw ngayon? Okay, silipin natin ang posibleng maganap batay sa isang bangungot. Antindi, no? Bangag ka rin ba? Yung isa, tagapayo niya, mga mga namayapa na. Ito naman, pinagbabatayan niya ng paninira sa mga Duterte. Sinisiraan niya mga Duterte dahil siya ay binangungot. Ito raw po, si BP Sara ang Pangulo. Oh, bakit po mas masama kung si BP Sara ang Pangulo? Ginoong Clavio, bakit naging mas masama kung si BP Sara magiging Pangulo? Ikalawa daw, lusot na si BP Sara sa issue ng confidential fund. Ano ba issue sa confidential fund? Ano issue? Ano issue? Ano issue? Namaril. Lintik ka. Kahit wala namang issue, gumagawa kayo na issue. Ano ba issue dyan sa confidential fund? Sabihin mo muna na ninakaw yan. Hindi nyo nga masabi na ninakaw ni BP Sara yung confidential fund eh. Ano issue? Hindi pinapaliwanag? Papapitpit ko ang natitira kong kaisa-isang yagballs pag merong ahensya ng gobyerno na may confidential fund at nagpaliwanag. Wala. Bakit? Hindi po yan pinapaliwanag. Okay. Bawal pong ibulgar kung saan ginamit. Ikatlo, lusot na si Senator Marcoleta sa issue ng SOSE. May kaso ba si Marcoleta sa SOSE? Sige, harapin mo. Bakit hindi mo i-guess si Marcoleta nang matuyuan ka ng dugo? Ikaapat, lusot na si Chis Escudero. Hindi po namin kaano-ano si Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Jingo Estrada. For your information, Clavio, wag nyo kami binabaliktad. Don't ask. Nung panahon na binubulgar ni Agent Morales, tandaan mo, Agent Morales, binubulgar niya na siya yung aaresto di umano, o sa kanya yung siya yung gagawa ng ng para maaresto yung mga nagdodroga dun sa di umano ay lugar ni Maricel Soriano. Yun, yung iniimbestigahan ni Bato. Si Bato po ang chairman nun. Iniimbestigahan. Natarantay ang mga yan dahil binubulgar na yung kasama ni Maricel Soriano ay eto ngang sila kasama di umano si BBM. Sumugod yung mga hindi miyembro ni Bato. 'Di ba? Yung Senate President dati.
Walang nagawa para mapigilan si Bato. Sumugod si Chis Escudero tsaka si Jinggoy Estrada para mapigilan yung ginagawa ni Bato. Naalala nyo yan? Hindi namin kakampi ang mga yan. Wala kaming pakialam. Ipakulong nyo si Chis Escudero kung nagnakaw. Kakampi nyo yan. Waiter ni First Lady yan. Hindi porkit hindi na kayo bati ng First Lady, Duterte na sila. Never naging Duterte yan. Si Jinggoy, hindi yan naging Duterte. At saka yan si Joel Villanueva, mga dilawan niya mga yan. Huwag nyo kaming paandaran. Clavio, huwag kayong manlinlang. Hindi Duterte ang Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada nyo. Oh. Di ba? Punta tayo rito. Lusot na si Senator Bongo sa issue ng pagkopo ng CLTG Construction Inc. ng bilyon-bilyong proyekto. May kaso ba si Bongo? May kaso ba, Igan, si Bongo? Narinig mo bang pakakasuhan ng ICI? O sa utak mo lang nagkakaroon ng kaso? Si Bongo dahil Duterte siya magkakakaso? May kaso ba, Igan? Ulitin ko, may kaso ba? Tirahin kita. Kahit walang kaso, kunwari, lusot. Bakit lulusot? Wala namang kaso si Bongo. Bakit lulusot? Oh. Kita mo? Kasi nga bangungot niya raw to. Dito raw siya babangungutin. Ito pa. Uuwi si Harry Roque at pamumunuan ng PAGCOR or PCSO. Ang tindi mo talaga, Igan. Simple-simple, no? Talagang ano to? O baka ikaw ang gusto mong mamuno sa PAGCOR at PCSO. Galit na galit si Igan, no? Grabe. Galit na galit. Okay, susunod. Pipiliting makauwi rin si dating Pangulong Duterte. Di mabuti. Di ba? Yan po ang pinakamaganda. Kailan pa naging masama na pauwiin mo ang mga Pilipino sa Pilipinas? Igan, masama ba ang pauwiin si Duterte? Alam mo, Igan, ikaw ang pinakamakapal na muka sa lahat. Bakit mo minamasama na pauwiin ang isang Pilipino na pinakulong ng illegal sa ibang bansa? Sisingilin ka niyan. Pati mga anak-anak mo at apo-apo mo, sisingilin. Katulad ng paniningil ngayon sa mga kamag-anak ni Marcos Sr. Sisingilin ng buong lahi mo. Clavio, isusumpa ka ng mga... Okay, ikatlo, gaganda ang ugnayan ng Pilipinas at China. Ano pong masama? Clavio, ano masama ron? Clavio, ano masama sa pagganda ng ugnayan ng Pilipinas at China? Gusto mo hindi maganda ugnayan? Para sa ganun, hindi naman nagmumukhang tanga yung presidente na nagnanakaw ng handshake. Okay. Susunod, hindi na manggigipit ang China. Very good yan kung hindi na nanggigipit. Dahil kusa ng isusuko ng Duterte administration. Hoy, Clavio, makinig ka. 6 na taon. Matalino ka, Clavio. Hindi ka katulad ng mga loyalista na basta-basta. Matalino ka. Alam mo nanungkulan si Tatay Digong, 6 na taon ni 1 inch ng teritoryo walang nakuha sa atin. Di ba? Bakit mo ikakalat ngayon na ipamimigay na lang ni Duterte, ni Sara Duterte bigla ang West Philippine Sea? Matalino ka, Clavio. Huwag kang manlinlang. Makukulong si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos. No comment ako dyan.
No comment ako dyan. Tignan mo na lang ang sigla ko. Executive Secretary ulit si Vic Rodriguez. Sino may sabi? Close ba si Vic Rodriguez tsaka si VP Sara? Ang galing mo manghula ah. PCO head si Malutikia. Ha? Bakit? Bakit naman? Kasi inaway niya si Auntie Claire. Masyado kayong focus kay Auntie Claire eh. Marami pong magagaling na tao na mga pro Duterte. Si Tikia po, hindi po siya Duterte. Kahit siya, hindi niya sasabihin na Duterte siya. Huwag kang mangialam sa amin. Huwag mangialam ang mga walang alam. Presidential Legal Advisor si Torion o si Guanzon. Si Torion pwede, si Guanzon, dilawan siya. Hindi mo ba naririnig yung mga pronouncement ni Guanzon? Dilawan ako. Oh. Hindi ka pala marunong. Presidential spokesperson si Maharlika. Talaga? Talaga? Clavio? Talaga? Spokesperson si Maharlika? Talaga? Talaga? Attorney ba si Maharlika? Talaga, Clavio? Ah, talaga? Kahit po yung mga makamaharlika, alam nila na dapat attorney yung spokesperson. Si BBM nga, attorney pa spokesperson eh. Talaga, Clavio? Ang lakas mo. Tigil-tigil din ang kung ano man yung sinisinghot mo. Ang daming attorney. Ang gagawin mo yung spokesperson, hindi attorney? Talaga? Okay. Ito pa raw ang mangyayari. DOJ Secretary si Ferdinand Topacio. Talaga? Paano mo nalaman? Senate President si Marcoleta. Pwede. Palakpakan tayo dyan. House Speaker si Kiko Barsaga. Talaga? Paano mo nalasabi? Ako makakiko ako pero hindi pa po siya bagay na maging House Speaker. Talaga? Ang galing mo tsumamba. Gandahan mo naman yung utak mo. Okay, ito pa raw ang mangyayari. Pag napalaya si Marcos, DOJ Secretary si Ferdinand Topacio, medyo ganun ako dyan. Kasi maraming attorney na magagaling eh. Baka ayaw din ni Ferdinand Topacio, di ba? Okay. Fiesta ng DDS, paid vloggers at trolls. Talaga? May paid vlogger ang mga DDS? Sino-sino nga yan, Clavio? Ako nga, tagal ko ng Duterte supporter, hindi pa ako nababayaran. Tanong ko sa iyo, saan ang bayaran? Makakubra naman ako. Puta, tagal ko ng Duterte supporter, hindi ako nababayaran. Oh. Sabihin mo sa akin kung saan ang bayaran. Hindi porket bayaran ka, pinagbibintangan mo na kami na bayaran din kami. Hindi kami katulad mo. O, patas na tayo ngayon. Aakusahan na kita. Dati nagpapasaring lang ako. Dahil inakusahan mo na kaming bayaran, bayaran ka rin. Ikaw ang bayaran. Okay, susunod. Ito raw mangyayari pagka napatalsik si BBM. Mas malaki na ang confidential fund sa insertion. Talaga? Talaga lang? At tanong ko sa iyo, may insertion ba si Tatay Digong noon? O ano pinagbatayan mo niyan? Yung insertion ng amo mo? Next, ito raw mangyayari. Pag napalaya si President Marcos, tuloy ang pagpapakalat ng misinformation, disinformation at fake news. Ikaw ang numero unong disinformation at misinformation at fake news. Susunod, absuelto lahat ng magnanakaw at talaga, absuelto mga amo mo, absuelto, utot mo. Tuloy ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Talaga? Kapag sinuri mo isa-isa, wala na pala para sa bayan at mamamayan. Puro pa ng sarili. Utot mo, nakaranas kami ng 6 years ni Tatay Digong. Ang bunga, hindi lumalayo sa puno. Kaya malamang ine-expect namin na another Duterte presidency will make Philippines great again.
magiging proud muli ang mga OFW. Pumunta ka sa ibang bansa, Clavio. Magpanggap ka at tanungin mo yung mga OFW kung sila ba ay proud bilang Pilipino ngayon. Yan ang sukatan natin. Hindi dito. Kasi dito, malakas ang mga katulad mong taga GMA7, malakas ang katulad nyong media na mang-impluensya. Lahat to pang-impluensya mo. Pumunta ka sa ibang bansa. Yung hindi kayang impluensya ng mga katulad mo. Yung mga OFW na may sariling pera, yung kumikita ng marangal, yun ang tanungin mo. Proud ba kayo na maging Pilipino ngayon? Kaysa nung panahon ni Duterte, dyan mo makikita ang tunay na sukatan kung saan mas proud. Bakit OFW? Kasi ang OFW hindi yan nadadala sa mga ayuda. Ang OFW, nagsusumikap yan sa mga kamay nila, kumikita sila ng marangal. Yang mga OFW nasa ibang bansa, proud ba sila ngayon? Kaysa nung panahon ni Digong, yan ang gawin mong sukatan. Hindi yung ulo mong not pa. And with that, thank you ladies and gentlemen. Panahon na para naman tayo ay magbasa